Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Live traffic update muna tayo mga karangkada dahil ito na yung Holy Week, no? Papasok na tayo sa Semana Santa ay tutukan natin muna ang live traffic situation dito sa may North Luzon Expressway. Unahin natin yung sa top left ng inyong mga screen. Yan yung Balintawak Toll Plaza. Sa nakita nga natin, wala namang gaanong pila ng mga sasakyan ngayon. Pati yung cash lane sa makikita natin, siguro nasa 5 cars lang per lane ang nakita natin pila. So wala pa magiging problema yung mga motorista na papasok ng NLEX. Pero definitely, mag-iiba ang situation dyan simula Tuesday night, Wednesday night, and of course, Thursday morning. Ang alternative nyo naman, kung hindi kayo papasok dyan sa may Balintawak Toll Plaza sa top right ng inyong mga screen, yung Mindanao Toll Plaza, yan, mas lalong walang pila ng mga sakyan. Pwede rin maging entry point nyo ito kung puno na sa Balintawak Toll Plaza. Pwede naman kayo pumasok sa Mindanao Toll Plaza. At isa pang binabantayan usually ay yung may Kawayan Interchange. Usually nagbabottleneck kasi dyan. Kasi mula NLEX at papasok kayo ng may Kawayan, masikip yung kalye doon papasok sa may Kawayan. So nagkakaroon ng congestion sa area na yan. Pero sa ngayon, nakita natin maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. Lunes, April 14, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Ninia Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Batang naglalaro
umano sa gilid ng kalsada na sa pool ng humaharurot na SUV, patay. Sa pool sa video, tent na gamit sa moving up ceremony rehearsal, bumigay. Driver at operator ng bumaliktad na jeep sa Commonwealth Avenue, pinagpapaliwanag ng LTO. Ang insidente, ikinasawi ng 2 pasahero. 16 na iba pa, sugatan. Magic 12 ng Senado, nagbago base sa huling survey. Ang mga pasok at ligwak, alamin. At 2-day concert ni BTS J-Hope sa bansa, jam-pack. Nasa pool ng humaharurot na SUV ang isang paslit habang naglalaro sa gilid ng kalsada. Ang suspect, sinubukan pang itanggi ang krimen. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Dead on the spot ang 4 na taong gulang na bata matapos masagasaan ng isang SUV sa barangay Labangon, Cebu City nitong Sabado ng gabi. Kinilala ang biktima na si Naiza Apeda. Kwento ng ina ng bata, isinama niya sa pinagtatrabaho ang karinderya ang 2 anak. Dahil abala na, hinayaan niya munang maglaro sa gilid ng kalsada ang mga anak. Dito na sa pool ng humaharurot na SUV ang biktima. Sinubukan pang itanggi ng suspect, isang dating pulis, ang krimen. Pero nakitaan ng mga bakas ng dugo ang gulong ng kanyang sasakyan. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect. Nitong Sabado rin, nasawi ang isang senior citizen sa banggaan ng motorsiklo sa bayan ng Argao sa Cebu. Nakilala ang biktimang si Lucasha Helbero. Sugatan naman ang kasama niyang rider na si Juan Alcosero. Base sa investigasyon, palikusan na ang mga biktima sa kaliwang bahagi ng National Highway nang mabangga sila ng motorsiklong minamaneho ni Emilio Belda. Naaresto si Belda pero kalaunan ay pumayag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo na lang. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa video ang pagbagsak ng isang tent na gagamitin sana sa graduation at moving up ceremony ng isang paaralan sa Carmen, Davao del Norte. Sa video makikita ang aktwal na pagbagsak ng tent sa Carmen National High School noong Biyernes sa kasagsagan ng malakas na ulan. Mabilis na nagpulasa ng mga estudyante na nagpa-practice sa gaganaping seremonya. Kita rin sa video na may naipong tubig sa ibabaw ng tent na dahilan ng pagbagsak nito. Nagsilbing extension sa school gym ang trapal dahil sa dami ng mga estudyante. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Isa na namang sanggol ang nakitang palutang-lutang at wala ng buhay sa isang sapa sa Balamban, Cebu. Ayon sa Balamban Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa mga residente nitong Sabado. Napansin daw ni Melvin Napoles Delfin ang sanggol na palutang-lutang sa sapa. Na-recover na ng mga otoridad ang labi ng sanggol at nabigyan na rin ng maayos na burol. Patuloy namang inaalam kung sino ang nagtapon sa sanggol. Matatandaan nitong nakaraang linggo, isang sanggol din ang itinapon sa isang ilog sa Cebu City. Tila lalong umiinit ang tensyon sa politika sa Leyte. Binanata ni Albuera mayoral candidate Kerwin Espinosa si Leyte 4th District Representative Richard Gomez matapos niyang sabihing scripted umano ang nangyaring pamamaril kay Espinosa. May report si Cherubim Ganaden. Muling itinanggi ni Espinosa na pineke ang pamamaril sa kanya habang nasa kampanya sa Albuera, Leyte nitong nakaraang linggo. Binira rin ni Espinosa ang presensya ng ilang pulis mula Ormoc sa lugar ng insidente. Kasama umano ang city director at ilang intelligence officers. Ang pahayag ay tugon sa banat ni Gomez na anya scripted ang ambush at pangit ang acting at pagkakagawa. Wala pang bagong pahayag si Gomez sa sagot ni Espinosa, pero una na nitong sinabi na patuloy pa rin siyang nagkakalap ng impormasyon. Ayon kay Espinosa, politikal ang motibo sa tangkang pagpaslang. Kalaban niya sa pagkaalkalde si Leyte Board Member Vince Rama na asawa umano ni Karen Torres, kapatid ni Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez.
Samantala, 7 miyembro ng Ormoc Police ang itinuturing na persons of interest sa insidente. Wala pang direktang ebidensya ayon sa Leyte Provincial Police. Relieve na rin sa pwesto si Ormoc City Police Chief Colonel Redante Ariza. Tiniyak ng pulisya na magiging patas at evidence-based ang investigasyon. Inaasahang ilalabas ang resulta ng ballistic at paraffin tests sa Lunes. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Naibalik na sa bansa ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa isang negosyante noong 2018 sa Subic matapos magtago ng ilang taon sa Malaysia. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport noong Sabado ang eroplano. Lulan si Dennis Sitin, ang pangunahing suspect at mastermind sa pagpaslang sa kapatid na negosyante sa Subic noong 2018. Nagtago sa Malaysia si Dennis at sa tulong ng isang warrant of arrest, naaresto ito noong Marso sa tulong ng Royal Malaysia Police. November 28, 2018, binaril si Dominic Sitin sa harap mismo ng kanyang tinutuluyang hotel sa Subic. Si Dominic ang pangulo ng United Auctioneers Incorporated. 2019, nahuli ang gunman. At noong Marso, nahuli din ang isang alias Ryan na sinasabing kasabwat ni Dennis at nag-recruit sa gunman. Kapwa inginuso ni Ryan at gunman si Dennis bilang mastermind sa krimen. Away sa pamilya at negosyo ang sinasabing motibo sa pagpaslang. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, tinambangan ng isang kandidato sa pagka-board member sa Maguindanao del Sur. Sugatan si Datu Muhammad Uto Omar o mas kilala bilang Datu Baba at ang kanyang driver matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Ayon sa pulisya, galing sa proclamation rally si Datu Piang ang mga biktima ng pagbabarilin sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Brad, Dato Angal, Midtimbang. Sakay sila ng brown SUV nang bigla silang ratratin ng mga armadong sakay ng minivan. Bagamat tinamaan ng bala, nagawa pa ng driver na dalhin ang sasakyan sa pinakamalapit na police outpost. Na-recover sa lugar ang 50 basyo ng bala. Ginagamot ngayon sa ospital ang driver habang si Datu Baba ay nagtamo lamang ng minor injury. Nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu sa drug raids ng pulis sa Davao City. Arestado ang mag-asawang sa ikinasang search warrant operation kahapon sa Purok 50, SIR Phase 1 sa Barangay 76A, Davao City matapos makuhanan ng mga illegal na droga. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ang mga nahuli na sina alias Indat at alias Jebjeb. Itinuturing na mga high-value individuals ang mga nahuli ayon sa PNP. Nasamsam sa drug operation ang mga hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos, isang 38 caliber revolver at mga bala. Nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 ang mga suspect. Pinadeport ng Bureau of Immigration ang 84 na Chinese noong Huwebes bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan at tuluyang wakasan ang operasyon ng Pogo. Ang mga nasabing dayuhan ay mga overstaying at undocumented. Itinurn over sila sa BI matapos ang serye ng operasyon sa Tarlac, Cebu at Parañaque at para ma-decongest ang kulungan ng BI sa loob ng Camp Bagong Diwa. Pinagpapaliwanag ng LTO ang driver at may-ari ng pampasaherong jeep na bumaliktad sa Commonwealth Avenue. 2 ang namatay at 16 ang nasugatan sa nasabing insidente. Narito ang report. Sinampahan ng show cause order ng Land Transportation Office ang driver at rehistradong may-ari ng pampasaherong jeep na bumaliktad sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa LTO, kailangan nilang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat papanagutin sa insidente, lalo't sangkot ito sa reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Kasama rin sa utos ang pagdadala ng jeep sa LTO Central Office para sa inspeksyon at pagsusuri ng prangkisa. 2 pasahero ang nasawi habang 16 ang sugatan matapos bumaliktad ang jeep itong linggo ng umaga.
Base sa CCTV footage, mabilis ang takbo ng jeep at bumangga ito sa likuran ng isang modern jeepney bago tuluyang tumagilid. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ang dalawang estudyante. Isa sa mga nasawi si Marky Angel Pakig, 18 taong gulang, isang graduating senior high school student na sana'y kukuha ng entrance exam ngayong araw. Sumailalim na sa drug at alcohol test ang driver ng jeep na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries at damage to property. Matapos ang sunod-sunod na aksidente, marami ang napapaisip, tiwala pa ba ang masa sa traditional jeepney? Komportable pa bang gamitin ito bilang sasakyang pampubliko o panahon na para ito ay alisin sa mga lansangan? Alamin natin ang pulso at masasabi ng madla. Sa Egypt sir at malamig-lamig ang aircon. Sa Egypt, kasi una-una aircon, nakaupo ka pa. Di katulad sa jeep, ang init-init na. Tapos, ang bilis pa magpatakbo, di ba? Mas pipiliin ko po yung traditional na jeep kasi doon po ako mas sanay. Mas komportable kung sumakay sa Egypt kasi bukod sa aircon, maluwag, hindi siksikan. Traditional jeep po kasi mas nakakamura po tayo, saka mas yun po yung tangkilik po talaga ng masa ngayon sa atin. Sa diesel na jeep, kasi mura, tsaka okay. Para sa akin po mas maganda po sa Egypt kasi bukod sa hindi na mainit, may aircon pa tapos hindi mausok. Yun lang. Binanatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Russian vlogger na si Vitaly Sidorovetsky na nahaharap sa mga reklamo matapos magpakalat ng bastos at mapanghamak na content sa Pilipinas. May report si Kath Kahukom. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng pambabastos, binanata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Russian vlogger na si Vitaly Sidorovetsky. Dahil sa di umanong pangharas sa mga gwardya at pagnanakaw ng industrial fan habang nagla-livestream sa isang mall sa Taguig. Nakunan din siya ng video na minumura at minamaliit ang isang surfing instructor sa Boracay gamit ang mga sexual at bastos na salita. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, hindi pa ide-deport ang vlogger. Mananagot muna ito sa mga batas ng Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, akala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Nagpahayag na rin ng suporta ang Department of Tourism para sa agarang aksyon laban sa banyagang content creator. Babala ni Remulla sa mga vlogger, banyaga man o lokal, may hangganan ang kalayaan sa content. Inaasahang haharap si Sidorovetsky sa mga kasong kriminal habang patuloy pa ang investigasyon sa kanyang kasabwat sa paggawa ng content. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Habang fully booked na ang mahigit 150 biyahe mula PITX papuntang Bicol at Mindanao, inaasahan ring dagsa ang mga pasahero sa iba't ibang terminal sa Metro Manila. Isa na riyan ang Araneta City Bus Terminal na taon-taon ay sentro rin ng biyahe pauwi ng probinsya tuwing Semana Santa. Kasama natin ngayon live via phone patch si Mr. Ramon Legaspi, kinatawan ng Araneta Bus Terminal. Magandang hapon po, Mr. Legaspi. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyong tagapakinig. Sir, kumusta na po ngayon ang passenger volume dyan po sa Araneta Terminal ngayong Holy Monday? Sa ngayon po, medyo maluwag pa ho. At okay lang maanyayahan niya ating mga pasero na pumunta po sila dito sa Araneta City Busport at maluwag po tayo at sufisyente ang ating mga buses. Sir, yung mga ruta ho ba ay fully booked na or marami pa naman mabibiling tickets kung magwa-walk-in po ngayon yung mga biyahero po? Anytime po, pwede sila mag-walk-in at pwede sila straight sa bus. Dahil ang ating mga ruta dito ay mga maiksiyan lang, Batangas, Lucena, may Pangasinan tayo, via Dao at Tarlac. Meron ding Calamba, Laguna, may Baguio rin po tayo. At meron din pa Nueva Ecija, via Bulacan. Sir, ano po yung mga hakbang na ginagawa ninyo para mapanatiling maayos at ligtas ang daloy ng biyahe dyan po sa terminal?
Sinisiguro po natin na maka-comply din sa schedule itong ating mga bus company na sa ganun maasahan din ng ating mga mananakay sa ganung oras ay sadyang makakasakay sila. Sir, as it stands, kailangan na ho ba magdagdag ng biyahe or special permits or hindi pa ho kailangan dahil sabi nyo nga, may mga available pa na mga tickets or biyahe po schedules po? Yes, katulad po na nabanggit ko, sufficiente naman ang mga bus ng bawat company at sa mga rutang kanilang itinatakbo. At meron tayo na issue na special permit dito, yung biyaheng Calamba, Laguna. Nag-aantabay pa ho tayo kung ano pa ang mga ruta may papasok dito through a special permit. Opo, sir. Sir, based sa history nyo, kumbaga, anong araw tuwing Semana Santa nagpipick up po yan? Tuesday po ba, Wednesday, or Thursday? Ano ho ba? At saka ilang percent ho hindi nadagdag sa foot traffic po? Maring bukas po dahil maring iba yung nag-leave na sa kanilang mga opisina. Considering na sweldo na rin, meron sila panggastos sa pagpunta sa kanilang mga probinsya. Kaya maaaring expect namin bukas, pero considering na medyo sufficient naman ang bus, kaya maaaring mabilis lang ang ating pagda-dispatch. Okay. At sa mga balak palang bumiyahe dyan po sa Araneta Bus Terminal, ano po ang inyong mga paalala sa kanila? Ay, sadyang pumarili lang sila po lang ng umaga. At huwag naman din naman kailangan na maraming kanilang mga bagahe. At itong mga rutang ito ay mga parang commuter lang. Kaya hindi katulad ito ng mga Bicol, Bisaya na katulad ng mga ruta natin noong araw. Kaya siya ngayon po mga maiksiyala po ang mga ruta ngayon dito. Meron ho bang mga bawal na dalhin? Chine-check niyo po ba yung mga bag? Yes. So that's part of security measure natin dito. Talaga yung inspeksyon natin. At meron din naman tayong kapulisan na nakatalaga dito kung ano mga insidente at mga pangyayari ating in-endorso agad sa mga kapulisan. Mangyari, mga light travels lang ang mga sumasakay po rito. Sir, uso pa rin ba yung binibigyan nyo ng payo yung mga pasyo? Dati kasi pa nagla-live ako pag masyadong maraming dala, pinagbabawalan na yung masyadong malalaki. Minsan nagdadala parang mga mini aparador pa sila yung mga oro. Baka yung iba may manok na dala. Yung mga ganun. Minsan Medyo may naghihigpit pa ho ba tayo dyan? Katulad ng mga years ago? Or hindi na po? Mga dati pong mga ruta natin, yung mga patungong Bicol at Bisaya. Kaya yung mga nabanggit din yung mga aparador at mga ganyan, halos masasabi natin lipat bahay. Pero sa ngayon po, dahil itong mga ruta natin maiksiyan lang, kaya wala pong ganyang mga malalaki ang bagahe na ikakarga dito. Okay, maganda. How about sa mga pagkain? Minsan may mga bawal, lalo na yung mga pagkain maamoy or bawal daw, lalo na sa mga aircon na bus. Wala naman po restrictions? Wala naman restriction dahil hindi naman tumalayo ng mga biyahe. Babaon talaga ng mga pagkain na pasalubong. Dire-diretso lang talaga sila. Okay, sir. Maraming salamat po, Mr. Ramon Legaspi. And again, expect nyo po na hingi kami ng update either bukas po or sa Wednesday habang papalapit po tayo dun sa long holiday weekend po. Salamat, sir. No problem. Okay. Thank you po. Maraming po salamat. At sa aming pagbabalik, dagsa ng mga turista sa Baguio City, nag-umpisa na. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mas madali ang serbisyo sa DSWD Health. Para sa lahat na nag-a-apply na maging Social Welfare and Development Agency o SWADAS, mag-login lang sa helps.dswd.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 028931-3181 o i-follow ang DSWD Standards Bureau. Dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Sasamahan mo kami Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Ang midterm elections nananatili sa #1 spot
ng pre-election survey si Senador Bongo. Sa huling survey ng Pulse Asia Research Incorporated, pinakamalaki ang inakyat sa pwesto ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Gary Domingo. Base sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa mula March 23 hanggang 29, nanguna with 61.9% si Senador Bongo. Pareho namang nasa second to third rank sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Senator Bato de la Rosa. Simula nitong Enero, umakyat mula 14th hanggang 7th rank si de la Rosa. Pasok naman sa 4th rank si dating Senate President Vicente Tito Soto III. 5th to 10th place naman si Senator Pia Cayetano. Pareho namang nasa 5th to 11th places sina Senator Ramon Bong Revilla Jr. at dating Senador Panfilo Ping Lacson. 5th to 12th place naman ang TV personalities na sina Willie Revillame at Ben Tulfo. Pasok dyan si Makati Mayor Abby Binay. 6th to 13th rank naman si Senator Lito Lapid. Kasunod naman niya sa 8th to 16th rank si dating Senador Manny Pacquiao. Mula sa dating 17th rank, umakyat naman sa 11th place ang aktor na si Philip Salvador. Dating nasa 19th to 21st rank si Salvador sa dating survey. Kinumpleto naman ang Magic 12 ni Las Piñas Representative Camille Villar, dating Senador Bam Aquino at sa GIP Representative Rodante Marcoleta. Pasok silang tatlo sa 12th at 18th rank. Nasa 13th to 18th rank naman si Senator Amy Marcos. Habang nasa 14th to 18th rank naman si dating Senador Kiko Pangilinan. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Mula sa mga survey hanggang sa social media, umiinit na ang pulso ng bayan habang papalapit ang halalan. Para himayin ang mga numero, i-analyze ang trends at unawain kung ano ba talaga ang sinasabi ng survey. Kasama natin live ang political strategist, Alan Herman. Magandang hapon po, Sir Alan, and salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Ma'am Ninya, Sir Jack, always a pleasure to be here at mga kaarangkada. Ito, umiinit na, malapit na ang halalan. Itong huling survey, medyo may idea na tayo kung anong magiging makeup ng ating final results pagkatapos ng halalan sa Mayo. Tignan natin kung may magbabago pa. Oo nga po. Ito nga po, may mga biglang umangat. Si Philip Salvador, pasok sa Magic 12. At may si Bato, tumaas pa. Ano po ang para sa inyo pinakamalaking obserbasyon ninyo dito sa recent survey results? Yung mga tumaas po yung bigla sa ranking. Ano po ang dahilan nito? Well, nung huling magandang kwentuhan nating tatlo, no, na-mention ko yung tinatawag nating rebound or suction effect nung paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talagang nagsilbing mag-consolidate at talagang naging battle cry para sa mga taga-suporta ng PDP at Duterte forces. Mukhang narally talaga sila at ang tanong natin nun kung masusustain. Mukhang sa labas nitong last survey, nagagawa nga, nasusustain dahil pati yung mga dating page 2 na PDP laban candidates ay umangat na sa page 1 at yung mga iba nakapasok na tulad ni Philip Salvador, tulad ni Kong Dante Marcoleta, si Senator Bato na dating medyo sa may kaduluhan ng Magic 12 ay ngayon talagang medyo firm na yung kanyang pwesto. So, I think ang polarizing effect nung paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa daig ay talagang nagsilbing mitsa para maging renewed ang passion at vigor at fervor ng mga Duterte supporters. Sir, yung kay Ipepo, kay Philip Salvador, ano po yung nakikita nyo na dyan? Dahil ba doon din sa pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun sa sympathy factor kaya siya pumasok sa winning circle po? Sir Jack, I cannot attribute it to anything else but that, no? Kasi wala naman nagbago sa pagtakbo ng kampanya niya, hindi naman siya nag-shift in terms of communication strategy. Yung kanyang linya ay Mr. Epektibo pa rin. Hindi naman significantly tumaas yung kanyang ad spend. Pero sa kanyang mga rallies and on the ground,
siya yung isa sa pinaka-emotional na talagang umiiyak at talagang napapa-chest beating pa siya sa mga rally at siya ang sumisigaw ng bring him home sa mga rally. So mukhang ganun na nga ang naging effect at tumaas ang kanyang ranking sa survey. Oo, and ito naman nga po si Bam Aquino at si Rodante Marcoleta ngayon lang ay pumasok na po sa Magic 12. Ano po ang inyong obserbasyon po dito? Paano po ito nangyari? Well, again, Kong Dante, very clear na yan ay isang consolidation vote ng mga Duterte supporters dahil isa sa passionate supporters ni dating Pangulong Duterte at ng mga Duterte, si Kong Dante. So yan, kaya siya napasok. At medyo kilala na rin yung kanyang pangalan. Plus, there is an impression that he's a lawmaker. He has some kind of track record behind him. Kaya medyo umangat yung kanyang ranggo. Ito naman si dating Senador Bam Aquino, tama yung kanyang mga galaw. Maraming nagugulat na ang daming nag-endorse sa kanya na hindi traditionally aligned sa kanyang political career. Pero tinataas ang kamay niya. He's had endorsements from Senator Cheese, other political heavyweights na hindi naman niya traditional na kaalyado. I think natuto si dating Senador Bam Aquino sa kanyang mga naranasan nung mga ibang kampanya niya na hindi all-inclusive ang kanyang politics. Politics is always a game of addition. Sir, mapunta naman tayo. I'm sure kung nakita nyo social media, yung mga usapang lipatan naman or nagano. Katulad doon, may picture ho ni Senator Amy Marcos na kasama niya si VP Sara at meron na rin pong video or kasi si Congressman, campaign video si Camille Villar, At ngayon kasama na rin doon sa kabila. Ano ho yung basa nyo po dito? Well, again, clearly, the numbers will not lie. Siyempre, may kanya-kanyang mga mga quantitative, mga quant teams yan, na pinag-aaralan ang tinatawag nating trend analytics. At siguro nakikita nila na sa huling chapter ng kampanya, last 30 days na, imagine, 30 days to go before elections, siguro nakikita nila sa kanilang trend analytics na the Duterte brand is the way to go. To consolidate votes at maakit at maligawan pa ang mga very passionate Duterte supporters. Kaya ang Kong Camille Villar, yan biglang nag-add. Although nung pagkakahuli naman ng dating Pangulo, tumindig sila at nag-issue sila ng statement. Very curious is of course Senator Amy na ang apelido Marcos at alam naman nating ate ng kasalukuyang Pangulo. Pero parang tumitindig towards the political rival and the political enemy. Tignan na lang natin kung ano yan, kung magiging epektibo yan dahil sa basa ko that the Duterte supporters can never really 100% trust si Senator Amy dahil nga sa kanyang relationship kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga sir, ang tanong nga is too late na ba to para mag-ano na gano'n? Kasi nakikita nyo ba sir kung kumbaga may nasusway ba siya mga DDS na supporters? Kasi kung yung isang soundbite ni Salvador, Attorney Panelo, di ba? Hindi naniniwala. Sabi, pati si Ma'am Jen Abanseño, si Hanilet, yes. Hindi rin si Ma'am Hanilet diyan. Tingin nyo may naniniwala ba na talagang nandun yung simpati niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte po? Well, if ever ang tingin sa kanya is with curiosity and with caution dahil sa mga hearings, sa mga Senate hearings na pinapatawag niya, talagang walang tigil ang kanyang batikos sa administrasyon ng kanyang kapatid. At sa kanyang kapatid mismo, binabatikos niya talaga. Pero hindi pa rin mawala-wala sa basa ko, hindi pa rin mawala-wala yung feeling na maaaring siya isang double agent, na maaaring siya ay isang espiya ng administrasyon upang makapasok lang sa Duterte camp or worse, na siya yung bargaining card just in case mabalik sa pwesto ang mga Duterte. Si Senator Amy naman ang gagamitin nila upang hindi sila litisin or hindi sila tuluyang balikan ng mga Duterte. So meron pa ring that air is hanging over her head na tingin ko hindi niya effectively na address or na dissipate.
Paano naman po kaya yung mga kapareho kong Ilocano sa norte? Ano kaya sa tingin niyo po itong reaksyon nila sa ganitong ginagawa ng ate po ng presidente? Well, definitely sa norte, nararanasan ko 'yan sa aking sa aking mga kandidatong hinahawakan, sa aking mga kliyente. Talagang there is a palpable distrust for Senator Amy at talagang siya ang ginagawang subject ng katatawanan at siya ang ginagawang subject ng kainisan. Maraming naiinis talaga sa mga hardline Marcos supporters dahil iniisip nila na whatever you say, Pilipino tayo, blood is thicker than water. Hindi nila maintindihan bakit yung ate ay dinidikdik ng walang tigil ang kanyang kapatid. Okay. Sino pa kaya ang maaaring gugulatin pa tayo? Alam ko isang buwan na lang, ano? Medyo yung pinredict sa atin ni Sir Ronald Llamas na dark horse si Philip Salvador, nakapasok sa Magic 12. Oo. May nakikita Baka may iba pa po dyan na baka matanggal, malagay. I mean, paano naman si Kiko Pangilinan May at si mga Bang galaw pa ba Aquino? kayo nakikitang magugulat tayo? Etong nasa final stages na tayo po ng campaign season po. Well, unang-una, dapat pinustahan ko yung si Ronald Llamas dahil sabi niya sa akin, numusta siya sa akin, 2 iPhone 16 na talagang hindi makakapasok si Senator Bato de la Rosa sa Magic 12. Sana pinatulan ko. Mukhang pumapasok. Ako tingin ko, it will be a machinery play, whatever you say. Ang math po niyan, titignan natin ang math, ang numbers, the candlestick charts sa tinatawag, 8 to 10 candidates po talaga ng administrasyon nakakapasok pag midterm elections. At mukhang in this iteration of the last survey, mukhang 8 po ang makakapasok galing sa admin. Kumonti na. Kaya nga. Hindi na 10. Sige sir, kami na bahala sumingil po kay Sir Llamas pag nag-guest po siya dito. Maraming salamat, Dalawa, sir. tama-tama, tig-isa tayo, no? Oo, sir, baka pwede naman yung isa sa amin na lang, sir. Yan. Dapat. Ang niya, Sir Jack, thank you. Sir, Sa masayang maraming kwentuhan always. At, Yes, sir. mga karangkada, magandang gabi po. Maraming salamat, sir, again sa pagsagot po sa aming tawag at sa request po. Sir, maraming salamat. Good evening po. Basta kayo. Thank you. Nanawagan si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na dapat i-regulate na ng gobyerno ang mga social media platforms, lalo na kung hindi sapat ang internal policies ng mga ito laban sa fake news. Ayon kay Adjong, hindi pwedeng basta na lang mag-operate ang malalaking platforms tulad ng Meta kung patuloy ang pagkalat ng maling impormasyon. Tinukoy niya ang batas ng Singapore na nagsisilbing modelo sa paglaban sa online disinformation. Git ng mambabatas, hindi lang content ang dapat bantayan, pati ang mismong proseso at pag-upload at pagkalat ng information online. Hinimok din niya ang paggawa ng batas na magpapahintulot sa gobyerno na maningil ng buwis sa mga digital platforms at content creators. Ngayong gabi makakausap natin via Zoom si Congressman Zia Alonto Adjong upang linawin ang panukalang ito at ang epekto nito sa online media at sa malayang pamamahayag. Magandang gabi po, Congressman. Salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po, Ma'am Nina. Magandang gabi po, Sir Jake. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ninyo. Okay, unang tanong lang po namin, pag ni-regulate niyo po ang social media, paano masisiguradong hindi ito magsusuppress sa sinasabing freedom of speech or freedom of expression? Well, una sa lahat, yung expression naman as guaranteed by the Constitution, hindi naman siya absolute eh. Kaya nga meron nga tayong mga cyber libel cases, meron nga tayong moral defamation, and many others, no. In fact, kung titingnan niyo po ang bagong inadopt po ng COMELEC, no, yung Anti-Discrimination and Fair Campaign resolution nila, nagsasabi sila bawal na ngayon magsabi kung ano-ano sa entablado ng kampanya. Bawal nga magsabi na nakakasakit sa isang grupo, na isang sektor, tulad halimbawa na iatakihin mo yung kalaban sa politika at gagamitin mo yung isang paniniwala or yung gender-based na sinasabi nila ng mga attacks, hindi na po pwede yung sabi ng COMELEC. In fact, yun ang ganung klaseng example kung bakit sinasabi natin
na yung expression naman talaga is hindi naman siya dapat absolute eh. Kasi there has to also be an accountability for on the part of those who are expressing their own views. Hindi naman po pwedeng sabihin na ipapapatay kita without accountability, or even at the airports, hindi nga po pwedeng yung mga bomb jokes eh. So, titingnan po natin, this is not an issue of suppressing the expression of individuals. This is merely to regulate those individuals who've been very active in online, and then unfortunately they've been spreading malinformation, disinformation, to a point where society is starting to get confused kung ano ba talaga yung tama at ano ba talaga yung hindi tama. So yun yung ginagawa natin ng solusyon ngayon, dahil kung titingnan nyo po, ang social media talaga yun ng virtual world. Meron na tayong may parallel world na in reality, no? Dahil yung nakikita natin sa realidad, naririnig natin sa realidad, ganun din ka-active yung nakikita natin sa virtual world, no, by the use of itong mga social media platforms. So it's not really suppressing the rights, it's actually putting things into its right perspective, that you cannot say whatever you want to a point where you are defaming, integrate and assailing the institution. Kaya nga may mga batas tayo laban dyan, may mga defamation cases, meron tayong mga yung mga cyber libel cases and many others. So wala naman hong absolute na right, no, sa ating constitution. Everything has its limitations. Congressman, medyo naging mahaba po or lengthy yung during sa TRICOM hearing, mahaba po yung naging Q&A nyo dun sa mga representative po ng Meta. Sir, ano yung mga key takeaways po ninyo doon na nakita nyo medyo kailangan ayusin, kaya kayo nagpo-push for ma-regulate sila po? Well, una, doon sa nakita natin based on the previews, nakita natin na meron talagang rason para magkaroon tayo ng regulation, because their internal policies ng Meta, it's not sufficient enough to take down yung mga na-upload na sometimes hindi lang siya nakakasakit sa loob, but yung mga it borders issue on national security, di ba? So halimbawa, yung doctored video na lumabas na involved alleging that the president was the one who is actually using that illegal drugs, at inamin naman nila ngayon, natuturuan na nga sila yung mga vloggers na na-involved doon sa meeting na yun sa Hong Kong. When this kind of efforts that being done online, dapat yung kung sinong gumawa nito na hindi naman talaga siya totoo at umatake na sa integridad ng isang opisina na nire-represent ng individual na ito, ay dapat magkaroon din ng accountability. Hindi po pwede na magsabi ka lang kung ano-anong gusto mong sabihin, tapos ay hindi ka na ma-face doon sa mga possible charges na kung kayo nagbibintang, dapat mayroon kang ebidensya in the first place. So nakita natin din yung internal policy nila is not enough, no, because Meta has this full access to their algorithm. The problem is once it is already there, uploaded, mahirap na, I don't know if they're unwilling or unable to take down this fake news and doctored videos. So meron kasing kasabihan tayo di ba? Sabi nila, a lie can travel half the world, no? While truth it's still putting on its boots, no? So ganun ka bilis yung pag-spread nitong fake news na ito. So that's what we are trying to at least regulate, dahil unang-una nakita natin na insufficient, no, yung kanilang self-regulation. Pagdating sa na-upload na mga content na mali naman, hindi lang mali, it actually borders issue on national security. May nagsabi nga yung head ng Coast Guard na isa naging guest natin sa TRICOM, na meron talagang mga active online who are peddling and who are actually pursuing the narrative of China, which basically is not only wrong, but is actually incorrect. No?
Pagdating doon sa issue on ownership over the issue on the West Philippine Sea. Okay. So it's also diametrically opposed to our national security and our sovereignty over some over the areas na pinag-uusapan diyan sa WPS. So nakita natin talagang there has to be a regulation for the social media platforms and spaces for discourse. Should be not only freely yung mga pumapasok dyan can freely express their own views, but can also use this as a matter of propagating what is truthful and what is factual. Okay. Congressman, speaking of regulation, nabanggit yung batas sa Singapore. So anong paraan po natin na maaaring iakma ang kanilang modelo sa konteksto ng Pilipinas? Last question na po. Well, yung sa Singapore naman kasi yung Online Safety Act nila, meron kasi silang Infocom Media Development Authority, office, which I believe kung dito sa Pilipinas maaari nating i-apply yun. Number one, culturally malapit tayo sa Singapore. Problema kasi dito may nag-upload ng mga content, yung host kung saan ito ina-upload, which basically speaks about jurisdiction kasi doon din nakita natin Asan kung halimbawa in-upload ito sa ibang lugar, wala tayong jurisdiction, nagkakaproblema ngayon ng NBI yung how to investigate, in the first place kung saan ito na-upload. So dito kasi sa Singapore, no matter where it is uploaded, kung saan man na-host na country ito na-upload, they can automatically, what you call this, ban, for example, yung specific content na yon at di makita. Dahil yung kanilang opisina, hindi lang naman pinag-usapan to yung fake news yung pagbibigay din ng mga about harm, yung mga suicide, halimbawa, terrorism, di ba? Yung mga, yung mga, marami na ngang nabibiktima sa mga, natin yung pagdating sa mga, nabubudol daw online, yung mga, may mga pa, sugal sila doon. Hindi kasi ako pumapasok sa ganitong sites Kaya, may mga, hackers, may mga yung magsasabi na mag-bet ka dito tapos bibigay mo yung details mo sa kung how sila na utakan, di ba? So it's also a safety for our consumers. Halimbawa, sa Singapore ginagawa nila 'yon. So I think kailangan din natin magkaroon ng ganung klaseng modelo, mechanism, yung nasa scam online, di ba? Marami din ganyan. So, protection din ito sa mga consumers. Hindi lang ito protection doon sa peddling of fake news and fake information, but as well as those yung mga ordinary na tao na ang gusto lang nila ay magkaroon sila ng transaction online. So, ito sa mga ginagawang solusyon ng Singapore. Dahil nga, wala ngang internal policy mechanism ang mga sa social media. Halimbawa, katulad sa inyo, meron kayong KBP, kayo ng mga journal, kayo ng mga legitimate journalists, meron kayong internal disciplinary measures para kung sino yung mga miyembro ng yung industriya na nagsasabi na mga hindi tamang balita ay within your ranks na in the case of social media vloggers and platforms and operators, walang ganun so nakikita natin yung nagiging epekto nito na instead na dapat makabuti sa atin itong teknolohiya na ito, ay mas lalo pa itong nakakapagbigay ng hindi tamang impormasyon to a point where, look at now, nagkakaroon ng mga yung tapunan. Sir. Mura. Mayroon vloggers na nagmumura na rin. So, kung ano yung dapat na hindi masabi sa realidad, sa mundo natin, hindi ka naman po pwedeng you can go around the mall and curse anyone you meet. Hindi ka naman pwede magmura, nagmamura. Pero sa social media, may mga vloggers na mura sila ng mura. So dapat, kung ano yung hindi bawal at hindi tamang dapat i-upload sa mga social media. Okay, sir. Nako, maraming salamat po. House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjok. Salamat, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Magandang gabi. Sa aming pagbabalik, Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng makapal na abo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Isang viral na video ang umantig sa puso ng mga netizen. Video ito ng isang batang nagtapos ng elementary dyan sa Agusan del Norte. Pero malungkot hindi nasilayan ng kanyang ina ang araw ng kanyang graduation dahil ito'y nakakulong. Sa kabila ng rehas at distansya, pumaraan ang bata para makita ito ng kanyang ina. May report si Angela Babad. Kahit nasa piitan, pinilit pa rin ng ina na ipadama ang pagmamahal sa anak. Isang kahilingan lang daw niya ang masilayan ng anak habang nakasuot ng toga. Si Relin, tiyahin ng bata ang siyang nagbahagi ng video. Aniya, madalas dumalaw ang bata sa kanyang ina at ramdam na ramdam ang pangungulila. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang ugnayan ng isang ina at anak. At sa bawat luha ng pagtatapos, may pangakong hindi kailanman magwawakas. Ang pagmamahal ng magulang. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Walang batang maiiwan sa pag-aaral. Yan ang iginiit ni Speaker Martin Romualdez habang binibigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon sa murang edad. Sa ilalim ng 2025 budget, 1 bilyong piso ang ilalaan para sa pagtatayo ng Child Development Centers or CDCS sa 328 munisipalidad na kapos sa pondo. Ayon kay Romualdez, ito ay tugon sa pangangailangan ng mga batang edad 0 to 4 years old, mga kabataang dapat ng maagang nahuhubog. Dagdag ni Speaker, buo ang suporta ng Kamara sa education agenda ng administrasyon, katuwang ang DBM, DepEd at EDCOM2. Hindi lang simoy ng malamig na hangin ang sagad sa Baguio ngayong Semana Santa, pati na rin ang dami ng turista at pasahero na nagdudulot ng mabigat na trapiko sa lungsod. Live mula sa Baguio, makakausap natin si FMR News Correspondent Emil Peredo. Emil, naimbag na Rabii, gaano karami na ang dumagsa dyan at kumusta naman ang traffic situation? Naimbag nga Rabii, Nina, check, nagsimula na ang pagdating dito sa Baguio City ang mga turista para magbakasyon ngayong Semana Santa. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga biyahero mula sa iba't ibang lugar dito sa Baguio City. May ilan din namang mga pasahero na bibiyahe pababa at papunta sa ibang probinsya. Hindi pa ganun karami ang mga bumibiyahe dahil may pasok pa sa trabaho ang karamihan. Sa mga hotels at transient hotel houses naman, marami pang available na pwedeng mag-book. Bagamat official na ang summer, nananatili pa rin ang malamig na panahon dito sa City of Pines. Sa darating na Miyerkules, santo pa inaasahan na pinagsa sa hero. Sa inyo, Jack and Nina. Emil, ganito, no? Kunyari, ako ay pupunta dyan. Ano ba ma-advise mo? Magdala pa ba ako ng sasakyan or mag-commute na lang? Kasi kung ma-traffic dyan, parang sabi nga nila kung nagpunta ka ng Baguio, iiwan mo na lang dun sa hotel mo yung sakyan mo. Kasi napaka-traffic. Ganon din ba yung nararanasan natin na traffic pag Holy Week, katulad ng Pasko? Jack, alam mo, pag dating sa Holy Week, considered peak season na rin parang Pasko. Tapos 300,000 na tao ang umakyat ng Baguio tuwing Holy Week. Ganon kadami. At syempre, ang may advice ng LGU, ng Local Government Unit ng Baguio City, iiwanan na lang yung sasakyan
sa kanilang hotel at kung pwedeng maglakad dahil walking distance naman ang karamihan ng ating mga tourist attractions sa Baguio. Okay, bukod dyan, meron pa bang ilang paalala ang LGU o ang Baguio City Police para sa mga turista at mga motorista nga patuloy na umaakyat ngayon dyan sa Baguio? Bale, 900 police ang na-deploy sa iba't ibang parte katulad ng pasyalan, simbahan at bus terminals. Pero sa ating mga partygoers dyan na aakyat ng Baguio City, meron tayong noise ordinance or ordinance kung saan pwede lang silang mag-ingay ng hanggang alas 10 ng gabi. Ito yung tinatawag nilang silent night ordinance. Tapos bawal din ang smoking at vaping dahil may ordinance din na ganyan. At syempre, ang sabi din ng karamihan dito, dahil clean and green ang Baguio City, nasa Hall of Fame tayo, so dapat maging tayo. Huwag po tayong nagkakalat dito sa Baguio City. Ayan, ako maraming salamat sa iyo, Emil Peredo. Samantala, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon bago magtanghali kanina. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng 800 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Agad namang binalaan ng PHIVOLCS ang mga taga La Carlota City sa posibilidad ng ash fall. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Nauna nang pumutok at nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Canlaon nitong Martes, April 8. Still on a high ang Pinoy Armies sa katatapos lang na 2-day concert ng BTS member na si J-Hope. Overwhelmed naman ang K-pop global star sa support ng crowd. Ayon sa singer, ang Manila leg ng kanyang Hope on Stage World Tour is beyond expectation. Narito ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Dalawang araw ng jam-packed ang MOA Arena sa katatapos lang na weekend concert ng BTS member na si J-Hope. As expected, energy-filled ang bawat number ni J-Hope, much to the delight of his Pinoy fans. Sinubukan din ni J-Hope na magsalita ng Tagalog. Kamusta ka tonight? I just love this sound. One more time. Everybody, makiay! Pinerform ng 31-year-old dancer and rapper ang mga kanta sa kanyang solo mixtapes na Hope World noong 2018 at Jack in the Box noong 2022. Ang Hope on the Stage World Tour ang first big event ni J-Hope matapos ma-discharge sa kanyang military service noong October 2024. As the concert draws to a close, humirit ang fans kay J-Hope. At gaya ng Pinoy Armies, in high spirits din si J-Hope sa mainit na suporta sa kanya. Nangako rin siya nga babalik sa bansa. 2017 nang huling mag-concert ang BTS sa bansa. Sunod namang inaabangan ng Pinoy Armies ang reunion ng 7 members ngayong taon, kasunod ng pagtatapos ng mandatory military service ni RM, V, Jimin, Jungkook at Suga. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Ayan, Jack, sino raw paborito mo sa BTS? Siya. Siya. Ang bilis mo sumagot, May Jungkook pa, di ba? Yun yung favorite mo. Sige, si Jungkook pwede. Pero okay pala to si J-Hope. Anak mo ba? Army ba ang anak mo? Narinig kita kumakanta kanina eh. Iba yung trip mo eh. Di yun. Closer ba yung Closer I Get Something? Bata pa tayo na. Tapusin natin. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!